Guys, panibagong araw, panibagong vlog. Andito po ako sa park ngayon. So, story po of my life. Almost 3 weeks na po. 2 weeks and uh, 2 weeks and 4 days. 14. But anyway guys, sa aki pong tinitira ngayon, nung Friday po, nagreklamo po ako sa kasama ko doon, sa baba po ng bed ko. Kasi simula nang dumating po ako doon, like more than almost 3 weeks ago now, palagi akong minumura nung babae na hindi ko naman siya ginagalaw. Pag tuwing gusto kong buksan yung aking drawer, manghingi ako sa kanya ng excuse me, or kung papalit ako ng bid ay pinapaalam ko rin sa kanya kasi mayroon siyang nilalagay doon, at saka palagi kong sinasabi sa kanya wag niyang i-block yung aking hagdanan kasi nasa top floor ako o top bed. Palagi po siyang nagmumura po sa akin guys, kaya yung ginawa ko naman, sinasabi naman doon na you need to write and make a claim and something ganyan. So nadidepress po ako doon. So ang ginawa ko po, sumulat ako, sinabi ko doon sa tapos nilagay ko doon sa counter ng sa may sa office room, binigay sa aking social worker kasi sabi ko sa kanila, sana hindi mangyayari na po ako ng sasaktan ko po yung sarili ko. Kasi nga sinasabi ko po sa inyo noon na suicidal ako noon. Kaya lang ngayon hindi na. Kasi nga dahil sa inyo po, hindi ko na po nagagawa yung dapat kong gawin na I'm hurting myself. So hindi ko na po ginagawa yun. So itong sabi ko nga, I just run away from the devil old woman. Ngayon na pumunta ako dito, mayroon na namang isa. Sana hindi mangyayari. Sabi ko, ilipat ako ng bed. Kasi parang hindi ko kaya. I can't do it anymore. Kasi nagpa-flashback po yung mga pang-aabuso po sa akin. Nagpa-flashback po yung mga abuso. Kasi tayo nadidepress dahil sa pang-aabuso po. So, ngayon po, the story, itong madaling salita po, ay nilipat po ako ng bed nung Friday. Kasi nung Friday hindi po ako umalis kasi nagpahinga po ako dahil gumigising po ako ng 4:30 ng umaga para sumakay po ng bus ng 6:40 para papunta po dito sa work. Kasi pwede namang lakarin, kaya lang madilim pa po pag lumakad sa umaga. Kaya sumasakay po ako ng bus ng 6:40, di ba? Para maaga, para siyempre makapag-live din po ako, po ako sa inyo. Pero wag kayo pong mag-alala, kung saka natulungan naman po ako doon kasi sinabi ko na survivor ako ng committing suicide. Pinakita ko rin sa aking case manager na hindi po ako nagsisinungaling. Kasi nakalagay po yan doon sa YouTube at channel ko na I'm a survivor of committing suicide and I want a healing process. Yan po yung ginagawa ko po. Kaya nga po ako umaalis po sa doon sa lugar ng tinutuluyan ko kasi po gusto ko pong mapag-isa. Gusto ko lang pong mapag-isa at ayaw ko po ng gulo. Umiiwas po ako ng gulo. Kaya nga nung umalis nga ako doon, kaya nga ako nagiging homeless dahil sa matanda at hindi nga ibinigay sa akin yung aking renta. Kaya tinulungan ako ng kaibigan ko, dapat bayaran ko siya ngayon. Kaya lang hindi ko siya matatawagan gawa ng naiwan yung phone ko. Yung personal phone ko, nandoon lahat yung mga phone number, nandoon lahat yung mga So naiwan po, sana hindi po nakawin yun. Pero malulukit ko po yun pag sinasabi ko find my phone. So ngayon po, dahil
Yan po yung karanasan ko ngayon doon sa shelter po. Friendly naman ako, yung mga ibang tao doon na nakakaano, binaback upan nila po ako. Tinutulungan nilang sabihin doon sa social worker na tahimik ako, hindi ako nakikipag-away. Kasi alam po nyo guys, maaga ako bumabangon para maligo, para mag-ayos, aalis. Hindi po ako doon nag-i-stay guys. Mag-stay lang ako sa isang linggo, mag-stay lang ako ng isang araw. So ngayon dahil summer na, hindi na po ako uuwi na po ako magbabas, hindi na po ako magbabart o hindi na po ako bababa sa Melbury para sumakay ng left. So kagabi po ay nakapag-save po tayo ng pera dahil mayroon din po akong pagkain sa backpack, yung po kinain ko ng lunch. Tapos pagkagabi, mayroon kasi kaming binili na pagkain doon sa Cusco, yun ang pagkain namin. So kagabi, gutom na ako kasi nga ang nag-lunch po ako ng umaga, 11 o'clock pa lang, mag alas 6 na wala pa akong kain kasi yun lang breakfast ko yun. So kumain na lang ako ng kung ano nandoon kaya nagutom. Yung card ko, nag-open ako ng Cusco card sa membership sa Cusco para kasi mandan nga sa shelter, pwede kang pumunta ng Cusco, gusto mong kumain na soup o ano man yun, pwede mong kainin doon. Mayroon ka makain na iba-iba, hindi lang yung mga donation na pagkain. Para sa tulog naman po, nakapagtulog na po ako ng 2 gabi na walang nagmumura sa akin. Nakagising po tayo ng walang nagmumura, pero parang naramdaman ko na naman yung nasa baba ng aking bed. So hindi ko po alam, parang sinusubukan ako ni Lord na bigyan pa ako ng problema, baka kaya ko pang solve. Wala na nga po tayong matirahan, wala na tayong, mayroon naman tayong income, mayroon tayong trabaho. Gusto ko lang pong tahimik ang buhay. Yun po yung gusto ko. Gusto ko lang pong hindi na po ma-depress. Kasi kung hindi lang po galing sa inyo po, hindi po ako magiging ganito ngayon. Dahil po sa inyo, kayo po yung nagbigay ng bagong pag-asa, bagong buhay. Nandiyan po kayo, binabakapan po niyo ako sa lahat ng araw, sa pangungutya, sa pang-aabuso ng iba. Nandiyan kayo palagi po. Kayo po ang sandalan ko, kayo po yung nagbigay ng panibagong yugto ng aking buhay, mga kaibigan, sa aking lalong-lalo na sa aking mga subscribers, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan at hindi, mega love shout out, at sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel, mega love shout out po. Sa mga members, super chat, nag-isang sponsor na si GC Penarejo. Maraming salamat po. So, ngayon guys, ay siyempre, magbablog po ako weekly po para i-update ko po kayo ngayon sa ano pong mangyayari dyan sa buhay ko. Ngayon ko lang po ito, ina-update ko lang po ito kasi hindi po ako kahapon nandun ako sa moon, pero ito pagkakataon ko po ito na pumunta dito talaga sa park para lang po talaga ako mag-vlog para ma-update ko po kayo. I-update ko po kayo weekly kung ilang buwan ako doon nakatira, kung anong kalagayan ko. Weekly lang po ha, kasi sa Martes po ay 3 weeks na po ako doon. 2 weeks. Kasi 1 week po nung andito tayo sa so yan po yung ating pong story ng buhay natin. So i-update ko po kayo tuwing once a week po. So magto 2 weeks January 8. So
January 13 po akong pumunta doon. January 13 po. Ang pumunta po ako doon ay January 13. So, tingnan po natin muna ha. Kasi January 13 po tayo doon pumunta. So, kung magti 3 weeks na ata ako guys. So mag 3 weeks na po ako doon sa ano naman po na to. So 3 weeks na po tayo, mag 3 weeks na po ata ako doon guys eh. So pumunta po ako doon ay January 14. 1 week, 2 weeks. Yeah, I'm gonna be 3 weeks dyan sa shelter. So it's gonna be 3 weeks. 3 weeks din yung hell ng aking buhay po. Kasi talagang hindi po maganda talaga ang isang tao lang po ang sumira ng buhay ko ngayon dyan. Marami na nagreklamo sa babae na yan. Parang Hitler din yan. Parang kasi German siya eh. Wala siyang wala siyang pakialam. So lahat ng gusto niyang sabihin, walang gusto kung mangungutya siya yung ang ayaw ko po yung if word at saka B word. Kung sa mga American po yan, alam na po nila ang meaning ng B word at saka if word. Nagmumura po yung ali na yun. Minumura po niya ako kaya so nung Friday nga po, nung sinabi ko na sa kanila sana hindi po mangyari ang mangyayari kasi hindi po magandang kalalabasan kasi sinabi ko talaga hindi ko na kaya. Yung tao pong may depression na dito eh na dito nagbi-build up eh. Mahirap sasabihin ignorin. Mahirap ma-ignore dahil na may lamat na po yung brain nyo, hindi na po kayo nakapag-isip ng dahil nandiyan magbi-bring na po, magpa-flashback po kung ano po yung mga sinasabi noon na kinakalimutan mo na tapos mayroon na namang papasok na mga aabuso sa'yo. So parang nagpa-flashback po. Kaya nga sinasabi ko, I ran away from the devil woman, old lady where I came from. Now I came here and it's still not safe for me to stay. So ngayon pinoprotektahan nila po ako ngayon dyan. Hindi naman nila ako binabantayan pero ninilipat po ako ng bed para hindi na po ako Kaya lang, siyempre isang bahay ka lang doon, nagkikita. Hindi na po siya pwedeng lumapit sa akin. So yan po yung ko po dyan. So pero kung tatanungin nyo ako, gusto ko lang pong mag-stay po doon muna ng mga ilang buwan. Hindi ko po lang alam kung hanggang kailan ako doon. Pero gusto ko po talagang mag-ipon ng pera. Kasi pag hindi talaga ako makakahanap ng matitirahan ay gusto ko pong magbakasyon uli sa Pilipinas. Makita ko yung dalawa kong mga matandang kapatid kasi tatlo na lang po kaming babae. So dalawa po yung matanda kong kapatid. Ako yung pinakabunso na ngayon sa kanila po guys. Kasi namatay na po yung bunso namin. So ako na lang po. So hanggang dito na lang po tayo. So i-update ko po kayo sa Martes kasi Martes po yung 3 weeks ko po doon. Titingnan natin from today for another 2 more days. Pero may lakad ako bukas, pupunta po ako, mag-apply po ako, mayroon po akong pupuntahan, tapos Tuesday day off ako, mayroon din akong importanteng pupuntahan, kukuha po ako ng social security number para pag mayroon na po tayong malilipatan, kumpleto na po yung papilis natin. So yun lang po ang pinaka-importante doon. Active pa naman po yung aking hindi pa naman po expired yung driver's license ko. So
Yan po, hanggang dito na lang po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit that notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. And thank you so much. Ito na po ang update ko po ng aking buhay before 3 weeks na may nangyayari po ng hindi po maganda nung Friday. Nung Friday po mayroon pong may hindi po nangyayaring hindi po maganda tungkol sa ano po, mabuti na lang ay naagapan po doon sa aking inaano dahil sa hindi naman ako yung problema guys, yung kasama ko yung sa baba po ng aking hinigaan, yun po yung kasama doon. So noong Friday, January 30th po. January 30th po ang may nangyayari pong hindi maganda. Kasi simula nang dumating ako doon po, 3 complaint ko na po doon sa babae. Ang hindi ko nga lang pinasa yung isa. Kung pinasa ko yung isa, sa 3 linggo ko doon ay 4. Kaya lang hindi ko po pinasa yung isa kasi naaawa nga po ako. Pero sa ano na po na hindi na po talaga maganda yung ano niya sa akin. So, yan. Nagsalita na talaga ako na baka hindi ko nakakayanin guys. Kasi yung nagpa-flashback na sa akin yung mga pang-aabuso, lalo na yung sa matanda. 1 taong kong tiniis yung matanda hanggang sa ito ng huli na nabalintangan na naman ulit. So ito naman yung sa kasama ko doon, talagang simula ng 2 araw lang ako hindi niya namura. Tapos pang-4 na po ngayon. Itong 2 gabi na po kasi ako nung nakailipat. Nilipat kasi ko nung Friday. Tapos ngayon maganda yung tulog ko. Late na po ako gumising. So yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. And sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update po tayo sa aking mga bagong upload. Ang buhay ko sa Safe Harbor. Ganun na lang ang buhay ko sa Safe Harbor. Almost 3 weeks ago na. I-update ko po kayo ang story ng buhay ko sa Safe Harbor. Yan po yung aking ano ngayon. Mabaganda po, ano po yung mga staff, mga well-trained po yung mga staff doon. Yung mga kasama ko pong ibang, depende po sa lahi, maraming iba-ibang lahi po. Pero marami pong, kailangan ka lang talaga umiwas. Kailangan haba-habaan mo pa yung pasensya mo, yung pisi mo, yung ano mo, yung pasensya mo. Kung ayaw mo talagang ma-involve ka sa gulo, umalis ka araw-araw, bumalikan lang, matulog, kumain, matulog. Yun lang po yung gagawin ko. Yun ang ginagawa ko ngayon po. Umaalis ako araw-araw kasi libre naman yung bus ko. Umaalis po ako araw-araw para iwas gulo. Parang doon, uuwi lang ako doon para matulog. Yan lang po yung ginagawa ko. So i-update ko po kayo within 3 weeks. Sa Tuesday po i-update ko kayo. Magpupunta po ako dito at magbablog na naman po ako dito. Kasi nandito ako sa likod nitong Central Park. Dito ako pupunta sa Martes. So babalik ako dito at i-update ko kayo at magbablog po ako rin dito. So yan po, thank you so much and I love you guys. So hanggang sa muli, ako po ang nagsasabing ang buhay ko ay video lang. Thank you and mahal ko kayong lahat. From the bottom of my heart to yours. Kayo po ang nagbibigay ng bagong pag-asa at suporta. Thank you so much. Ang buhay ko sa Safe Harbor. Masaya ba? Hindi ko alam. Gusto ko lang mayroon akong matulugan na hindi tayo sa kalsada. Hindi naman ako amoy homeless kasi naliligo po ako araw-araw. At saka malinis naman po yung damit ko kasi hindi po ako sumusuot ng damit doon ng mga donation. Kasi ayaw ko din pong magmukhang homeless. So ano po yung itong damit ko po, binili ko to sa Costco. Nung pumunta kami ng Costco nung Friday. So binili ko tong sa Costco to. So
Saka yung the whole outfit ko po sa Costco, hindi po yan sa Old Navy. So thank you po. Thank you so much and I love you guys. Bye-bye you.